Ito, nagsalita na si Pulong Duterte tungkol po dyan sa pagiging House Speaker. Ako, handa na ba siya na kalabanin si Speaker Martin Romualdez? Naalala po niyo nitong nakaraan na sabi po ni Vice President Sara Duterte ay tumakbo siyang bilang House Speaker ng House of Representatives. Maraming sumang-ayon dyan. Pero ngayon, ito sa interview, ay nabanggit niya dyan tungkol po sa House Speaker na yan at may hinihintay lang siya. Ako meron ng nananawagan matapos yung interview na yan, may mga nananawagan na suportahan si Pulong Duterte bilang House Speaker. Pero ang tanong kasi dito, papayag ba si Speaker Martin Romualdez na mapalitan siya? Mahirap din sa lugar ng mga congressman kasi baka mawalan sila ng budget kung ayaw nila bumoto kay Tambi. Hindi natin alam kung ano yung diskarte. Ito, panoorin po natin ang interview po ni Atty. Harry Roque kay Pulong Duterte dyan sa Dahig. At nabanggit po dyan sa interview kung ano po yung kalagayan ni dating Pangulong Duterte. Ito yung video. Tapos ano pa po ang wala ba siyang hinihingi or ganito? Ngayon, naninigay niya milk. Milk? Hindi na tumitiro ha? Umiyak na. O mga bata, uminom na kayo ng gatas ha? Hindi ko, tingin na ng gatas ha? Okay, milk. So wala ba ho dun sa vending machine? Wala. Ngayon, ang ginawa namin yun. Isupra ko nga yung mga burrito, yung Coke Zero, kasi nandiyan. Pati ako nakapag 5-0 na rin. Nagpapak kayo ng barya para dito sa vending machine. Pwede naman card. Card. Kasi bawal barya ata. At yun, pinasahin. Usual. Okay. Ay, Paano pala pag wala kayo? Sino nagpamasahe para niya? Wala. tinanong ko na, hindi daw siya pinasahin ni Baste. Nag-aaral na ba si Batsi naman tayo? Wala ata. Wala pa. So, Yun. kailan po ang huling ang dalaw niyo ulit? Bukas. Bukas. Kasi nga mag-donate ito eh. No? Pag Yes, siguro wala nang dalaw mo na. Wala. For 21 hanggang 29 na taon lang daw. So paano po yun? 21-9, nandito pa rin kayo? Nandito pa rin. Antay niyo. In case may emergency, nandito lang kami. Kung may tanong yung taong bahay ko kasi yesterday, kabahala ang buong Pilipinas nung sinabi na hindi na siya gibaling-baling or hindi na siya nabigyan ng attention Hindi siya pinansin. Pinansin. Hindi siya binigyan ng, hindi ko alam Tagalog kasi ng baling-baling. ng pansin. Pagtagad. oo. Oo, kasi yes, kay he was asleep tapos yung nagising too late na para i-serve yung pagkain niya and nandiyan na kami. Parang wala siyang gana kumain. Yun ang sabi niya kahapon, wala siyang gana kumain. Pero kung kumakain naman siya, Ngayon kumain siya ngayon. Or yung lunch siya kinain. may mensahe ba si PRRD kung sa mga buong sambayan ng Pilipino? Yun pa rin, ayusin ang Pilipinas. Yun yun. So, thank you very much. Kayo naman po, ano po ang balita ngayon sa Kongreso? Minungkahi ni VP Sara na tumakbo daw kayo para speaker. Naghihintay lang ako nung 240. Kailangan. Meron na siya, di ba? 240. Ako naghihintay sa 240. Okay. Pero ano po, sa tingin niyo kasi may tradisyon na kung sino tumakbo na na speaker, hindi na speaker, maging minority. Okay ba sa inyo maging minority? Ang balita ko ngayon, hindi na mangyayari yan. Kasi pag ang minority, pinapapugutuhan na rin ni anong pangalan niya? Tambal Usulos. Ano ba? Sa uli? 5,000 votes lang. Speaker, 25,000 votes. Walang kalaban, sir. Walang kalaban pa. Qualified pa yung kalaban nun. Ganyan yan. Pero anong balita nyo? Yung mga ibang alternatibo, matras na ba? At talagang wala nang ibang kalaban? Abangan natin yan. Pero paalala sa mga congressman, nakaabang ang taong bayan kung kanino kayo papabor. Kay Pulong Duterte or kay Speaker Martin Romualdez pa rin. Nasa inyo po ang desisyon dyan. Sana, papabor kayo doon sa isang tao, hindi dahil sa budget, hindi dahil sa kwarta ba, sa maliyay. Kung hindi, iisipin nyo kung ano ang gusto ng taong bayan. Representative kayo kung anong distrito nyo. Kung ano yung sinisigaw ng nasasakupan nyo, dapat yun ang gawin nyo. Representative nga kayo, di ba? Kaya ngayon, sa ngayon pa lang, napansin ko po sa mga nagko-comment, marami pong nanawagan na. Ito po, sabi ni Julieta Sarial, sana Paulo Duterte na mabago ang sistema. Malaki po ang pagbabago pag nangyari po talaga yan. Sabi ni Bebot Mabanto, mga congressman ng ating mga distrito, pananawagan natin sila, suportahan natin si Pulong Duterte. Kaya kung sa distrito nyo, mga congressman, kung ang gusto nila ay si Pulong Duterte, baka naman. Sabi po ni Nestle Ledesma,
Support Pulong Duterte as House Speaker. Go, go, go. Tingnan yung mga nag-comment dyan ha. Sabi ni Maria Soledad, sana si Kong Pulong na ang new speaker sa House of Representatives dapat na mapalitan si Kawatang Tamba. Oh, sabi, gigil naman kayo kay Tamba. Kawatan talaga. Hindi naman siguro, di ba? Sabi ni Romar Akay, dapat ang speaker ay hindi diktahan ng presidente kaya go Pulong Duterte. Sabi ni Lolit, bantayan natin mga congressman natin kung kay Tamba or kay Pulong sila. Yun na nga sinasabi ko. Yan naman ang babantayan nila. Pag mangyari yan, pag pinili nyo pa rin yung ayaw ng taong bayan, tapos may gagawin na naman na hindi magustuhan ng taong bayan hanggang 2028, hindi makakalimutan yan. Naku, mag-e-election na naman. Kailan lang yung 3 years na yan? Baka magaya kayo doon sa mga namamaalam na mga congressman, mga talunan. Yung iba nakalusot kasi hindi masyadong napag-usapan. Pero yung mga sikat na congressman kung saan grabe bumanat sa mga Duterte, bye-bye. Diba? Sabi ni Maria Lam, si Pulong ang mananalo kung hindi magbigay ng pera si... Sabi. Hindi naman siguro lahat ng mga congressman na ganun. Marami pong matitino dyan. Yung iba po, tahimik lang. Kasi naman, alam natin kung sino po yung speaker. Kaya nahihirapan din po gumalaw yung iba. Nahihirapan din po silang maglabas ng saloobin. Tingnan nyo naman yung nangyari sa kay Cardema. Alam nyo naman kung anong nangyari kay Cardema. Kaso, tapos hindi pa naproklama. Di ba? Isa sa maingay yan. At unang nag-file ng impeachment complaint kay Junior. Ano yung nangyari? Di ba? Nakakalungkot pero sana naman yung mga congressman namin dyan. Black enemy. Hanggang dito lang. Thank you. Bye.